Anong page sa Pinoy version? 304. Hindi ko alam dyan sa isang Bible na yun kung anong page. Okay. Hebrews chapter 11 verse 1. Faith. Ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari. Okay, ano ba inaasahan nating mangyayari? Kaligtasan ng pamilya natin. Amen. Parang ayaw niyo maligtas pamilya niyo. Amen. Okay, ulitin natin. Faith, ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari. At pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa nakikita. Diba? Sure ka na kahit di mo pa nakikita. Sure ka na maliligtas sila kahit di mo pa sila nakikita. Sure ka na maglilingkod sila sa Lord kahit di mo pa sila nakikita dito. Verse 2. Dahil sa faith ng mga tao noong unang panahon, nasiyahan ang Diyos sa kanila. Masisiyahan kaya ang Diyos sa atin ngayon? Dahil din sa faith, kaya alam nating na-create ang mundo gamit ang salita ng Diyos, kaya create ang mga nakikita galing sa mga hindi nakikita. Amen. Lundag tayo sa verse 6. Kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Ulitin ko po. Kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at binibigyan ng reward ng Diyos yung lumalapit sa Kanya. Amen? Gusto niyo ng reward? Lapit tayo sa Diyos na may pananampalataya. Lord, pagpalain mo ang mga salita mo ngayong umaga. Hayaan mo na mag-iwan ito sa amin ng isang tiyak na mensahe, Panginoon. At lalo ka pa po namin mahalin, lalo ka pa po namin paglingkuran, lalo pa po namin makita, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa bawat buhay namin. Salamat, Lord. Salamat sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang aming pagsasaluhan ngayong umaga, maging kalakasan po ito at paglalim namin sa aming mga pananampalataya. Salamat, O Diyos, po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapuna po tayo. Praise God. Okay, so, salamat sa Lord, ligtas tayong lahat sa matinding pag-ulan. Salamat din sa Lord sa pag-iingat sa amin sa kalagitnaan ng ulan na nagbabiyahe kahapon. Medyo nakakakaba din pala. Habang kalakasan ng ulan ay nasa kalsada. Pero laging mabuti ang Diyos at laging nag-iingat, laging tumutugon. Yun. Salamat po sa mga sumama sa amin sa gitna ng bagyo. Okay. Faith that is tested. Pumunta po yung ating mga pananampalataya. Laging ang faith natin ay dumadaan sa testing. Meron po bang hindi dumaan sa testing sa atin ngayon? Lahat tayo nakakaranas ng pagdaan sa mga pagsubok at nasusubok yung ating pananampalataya. So ngayong umaga, pag-uusapan natin yung faith that is tested or mga 5 senyales, 5 signs na ang Diyos ay tinetest yung ating faith. 5 signs na tinetest ng Lord yung ating pananampalataya. Unang bagay, natetest ng ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating unanswered prayer. May mga pagkakataon po na minsan yung pinag-pray natin ay hindi natin natatanggap yung gusto nating sagot. Tama po? May mga gusto tayo at pinag-pray natin yung gusto natin. Pero, salamat sa araw, kaya mainit na.
na. Pero, may mga pagkakataon na yung ating gusto ay hindi tinutugon ng Lord. Meron po ba ditong lahat ng kanyang pinanalangin ay tinugon ng Diyos? So, ibig sabihin, dahil walang nagtaas ng kamay, lahat tayo nakaranas ng unanswered prayers. Ano yung unanswered prayers niyo? Ako merong unanswered prayers. Hanggang ngayon, meron pa akong pinagpipray na pamangkin ko, anak ng aming panganay. Simula po nung nag-aral siya sa UP Los Baños, ay naging atheist po siya. Lumaki sa Sunday school nung bata pa, pero nung mag-kolehiyo ay yung ideolohiya na nakuha niya dun sa institution na kanya pinasok ay tinanggap. Atheist po siya. At dumating sa punto na hindi niya na tinatanggap yung mga sinisend ni pastor sa kanya na mga Bible verses hanggang sa blinak niya na si pastor. Buti na lang ako ay hindi pa binablak. At hindi pwedeng Bible verse ang isi-share sa kanya kasi hindi siya naniniwala na may Diyos. So hanggang ngayon, unanswered po yun. Hanggang ngayon ay lagi ko siyang naalala sa panalangin kasi ayokong meron sa pamilya namin na may iwan pagdating ng Panginoon at malapit nang dumating si Lord. Parang ayaw niyo pa. Bakit ayaw niyo pa? Malapit na pong dumating si Lord. Tuwing Sunday evening, yun ang ating pinag-uusapan. Yung mga senyales nakikita na natin, unti-unti nating nakikita. Yung panlalamig ng marami ng mga mananampalataya, isa po yan sa senyales na malapit nang dumating si Lord. Basa tayo ng Bible, mababasa po natin yan. Malapit nang dumating si Lord. Amen? Ready na ba kayo? Ako, sa sarili ko ready ako eh. Pero pag naalala ko yung pamilya ko, pag naalala ko yung pamangkin ko, Lord, wag muna. Diba? Parang ang hirap na ikaw lang yung kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Tapos meron kang kamag-anak, meron kang lolo, meron kang lola, meron kang tatay, meron kang nanay, meron kang kapatid na hindi pa kumikilala sa Lord. Ano yung kwento ni Lazaro at saka nung pulubi? Sabi yung pulubi, nung nandun na sila sa kaharian ng Diyos, sabi, pwede ba kahit yung dulo ng daliri mo ay idudot mo sa dila ko para lang maginhawahan ako? Gaano kahirap ang nasa dagat-dagatang apoy. Pero tayo, parang alam mo yung minsan nagre-relax na lang tayo na, okay, ayaw nyo, okay, niyaya kita, okay, hindi ka sumagot, hindi ka pero bahala ka na. Minsan, ganun yung attitude natin. Minsan, napaka-imposibleng maligtas. Sinisharean ko na. Nasawa na ako. Ay, nasawa. May mga answered prayer talaga na hanggang ngayon ay hindi pa natin nakakamtan, pero huwag natin sawaan. Amen. At natetest ang ating mga answered prayers. Natetest ang ating faith sa pamamagitan ng ating mga answered prayers. Tingnan niyo po, si Daniel, dun sa lions. Nung si Daniel ay itinapon dun sa kulungan din ng mga lion, ano aasahan natin? Di kaya lalapain si Daniel doon ng buong buhay, pagtutulungan ng mga leon? Imagine niyo, kung kayo po ang nasa katatayuan ni Daniel, magpe-pray talaga kayo ng bonggang
prayer ang gawin niyo? Unanswered prayer. Kaya natuloy yung pagtapon sa kanya dun sa lion's den. Pero nakita niyo kung paano tumugon si Lord. Kung minsan hindi tinutugon agad-agad ng Lord yung ating prayer. Diba? Bakit? Sabi dito, Daniel's faith was tested before his miraculous deliverance. Para ipakita ng Lord yung kanyang kapangyarihan kung paano siya gumawa ng miracle sa buhay natin. Kaya may mga answered prayers pa tayo ngayon para makita natin meron gagawin ng Diyos. Isang milagro sa banda-banda ron. Kaya lang kung minsan, nalulungkot na kaagad tayo pag hindi pa tinutugon ng Lord yung ating prayer. Amen. Ito pa. Your unanswered prayers are not a sign of abandonment, but a moment of faith deepening that God's timing is perfect. Yung ating unanswered prayers, akala natin ay hindi tayo mahal ng Lord. Akala natin ay inabandon na tayo ng Panginoon. Pero ito ang mga bagay na nagpapalalim sa ating pananampalataya para makita natin yung timing ng Lord kung paano siya tumutugon. Sample, ito, madalas nating nararanasan siguro. Sa mga estudyante na mga nagtituition, na mga may kailangang bayaran sa school. Isipin nyo, may mga graduate tayong estudyante. Hindi lahat ng paghingi natin agad-agad nandyan. Tama po, sa mga magulang. Hindi agad, pag humingi yung ating anak na may babayaran sa school, agad-agad nakabigay tayo. Minsan kailangan pa natin manalangin. At kung minsan, ando na mismo, wala pa rin. Hanggang sa dulong-dulo na parang isang segundo na lang, biglang may milagrong gagawin ng Diyos at tutugunin ang prayer mo. Naranasan nyo na yun? Yung wala ka nang isain, tapos biglang may magbibigay sa'yo, or may invite ka sa kainan, or may attend ka ng evening service sa church, ay salamat, nabusog na walang bayad. Di po ba? Ganun tumugon ng Lord. Minsan hindi natin nakikita dun sa mga bagay na parang wala na. Biglang ipapakita ng Lord ang kanyang milagro sa buhay natin. So, wag po natin ibaliwala yung unanswered prayers natin kasi yun yung magpapatibay sa atin at magpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. At laging right timing tumugon ng Lord. Amen? Natetest tayo dun eh. Sa mga panahon na wala pa. Eto na. Ang lapit na. Alala ko ng college friends ako. Magtituition na. Nung nag-text pa nun eh. Nung nag-text po yan, pag may tumunog yung cellphone ko, nasa lukban sila. Pag tumunog yung cellphone ko, hindi ko kaagad binabasa. Nahayaan ko muna na i-ready yung kalooban ko kung anong mababasa ko. Kasi, syempre, pag may estudyante ka sa malayo, alam mo na yun, automatic yun, pera. So, pag tumunog, mga ilang minuto, hayaan ko muna siya. Lord, ano man ito, i-ready mo ako. Hindi, ready ka na, pagbasa mo, ayun na nga, may babayaran. Tapos, dumating yung time na magtituition. Dalawa po silang tinituitionan ko. Hindi sikat. Kundi isang kaibigan ni Prince na nasa ibang church. Siguro, kailangan pang tuition. Alam mo yung, sabi ko, Prince, wala pa. Sabi niya sa akin, ang sagot niya sa akin, may 24 hours pa si Lord para tugunin yung prayers natin. Tinalingan ng Diyos. Diba? Sabi ko, matindi, si Lord ang tinataningan. Pero tumutugon ng Lord. Kita niyo naman nag-graduate. Walang taon yan. Diba? Ganon tumugon ng Lord sa ating mga prayers. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi yung
sign na ang ating pananampalataya ay tinetest. 1 Samuel 17. Ito yung kwento ni David na kaharap si Goliath. Tandaan niyo na? Sa mga, siguro kung nagbabasa po tayo ng Bible, alam na alam natin itong kwentong to. Si David po ay humarap kay Goliath. Si Goliath ay isang giant. Siguro, sobrang, hindi ko ma-describe kung paano kalaki si Goliath. Basta, giant. Alam niyo na, pag giant, mga higante. Siguro mga 7 ang taas nila. Ay si David po ay pastol. Maliit pa lang siya noon. Hindi pa siya hari. Nagpapastol pa lang siya. Eh walang gustong lumaban kay Goliath. Kasi nga, malaki siya. So sabi ni David, hawi. Ako to. Ako na. Parang ganun. Hindi naman po nagyayabang. Pero dahil walang lumaban, sabi niya, sige, ako ang lalaban kay Goliath. So, nung humarap siya kay Goliath, eto na. Alam niyo anong nangyari? Dapat alam niyo. Nanalo po si David against Goliath. May mga pagkakataon sa buhay natin na yung faith natin tinitest ng mga giants na problema natin. Na sa tingin natin ay parang wala nang solusyon yung problema natin. Wala nang lilikuan. Wala nang papupuntahan. Parang gusto mo nang sumuko. Giant ito. May mga challenges po tayong hinaharap araw-araw. Sa mga nagtatrabaho, sigurado, may challenges tayong hinaharap araw-araw. Amen? Unang challenge, pag Monday morning. Parang ayaw natin magtrabaho pag Monday morning. Bakit nga ba? Kasi napagod ka ng Sunday? Di naman. Parang gusto mo bang i-extend yung pahinga mo? Challenge po yun. Yung pag-isip pa lang ng umaga sa mga estudyante. Challenge na yan. Na kung minsan ay matindi yung pagharap natin sa mga ganyang bagay. Challenges sa trabaho, challenges sa mga estudyante, sa paggigising. Yun. Ano pa yung mga giant natin? Minsan, humaharap tayo sa giant sa mga relasyon. Relasyon sa magulang na minsan hindi makasundo ng anak. Relasyon sa kapwa-kapatid. Relasyon natin sa ating katrabaho. Yun minsan ang mga giants natin. Relasyon sa ating boss. Relasyon sa ating mga kumusta mga relasyon niyo, mga teachers, sa inyong mga estudyante? Ako'y tawa ng tawa sa kwentuhan ni Ma'am Do, tsaka ni Ma'am Idrim eh. Kung alam niyo lang ang buhay teacher ngayon, noon madali po ang maging teacher. Pero ngayon, marami pong nagre-reklamong teacher. Kasi tatalikod na lang sila pag hindi na nila kayang supilin ng mga estudyante. Kasi bawal ngayon ang manakit sa estudyante. Minsan bawal pagsabihan. Hindi mo na sasaktan pagsasabihan mo pa, pero isusumbong ka kaagad. So, challenge yon sa mga teachers natin. Tayo din, mga magulang, challenge sa ating pagharap sa ating mga anak araw-araw. Nakaranas po ba kayo, mga magulang? Or sobrang babait ng inyong mga anak? Thank you, Lord. Diba? Challenge yun. Araw-araw humaharap tayo sa mga challenges, sa mga giants ng ating buhay. Pero ito, tandaan natin. Meron din tayo mga personal struggles. Meron din tayo mga personal giants na tayo lang ang nakakaalam. Ayaw natin ipaalam sa iba. Kahit sa pinaka-close natin, ayaw natin ipaalam. Kahit sa magulang natin, kahit sa anak natin, ayaw natin ipaalam. Giants, mga giants natin yan. Alam niyo po ba? These giants are not there to defeat you, but to strengthen your trust in God's power over any obstacle.
Ito yung mga giants na ito, hindi na andyan para talunin ka. Para hindi ka magtiwala sa Diyos. Ito yung mga giants na lalo pang magpapalapit sa iyo sa Diyos kasi magpe-pray ka ng bonggang-bongga. Ang tanong, nagpe-pray po ba tayo? Amen? Kaya mahalaga ang prayer. Kasi ito yung magpapatibay sa atin para yung kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa pamamagitan ng pagtalo natin sa mga giants na ito sa ating buhay. Amen? Amen. So, salamat kung kayo po ay nagtatagumpay. Nagtatagumpay tuwing Monday. Nagtatagumpay tuwing natatapos ang school day. Nagtatagumpay sa maghapon ng mga nanay sa lahat ng trabahong bahay. Nagtatagumpay ang mga tatay sa pagtatrabaho para sa pamilya. Salamat sa Lord. Test po yan ng ating faith, yung pagharap sa mga giants natin. Pangatlo, para i-test yung ating faith ay unexpected losses. Yung mga hindi mo inaasahang pagkawala. Meron tayong minsan mga mahal sa buhay na bigla-bigla na lang nawawala. Bigla-bigla na lang umuwi sa Lord. Pero meron naman tayong minsan ay hindi ko masasabing expected. Ay, mamamatay na yun kasi may sakit. Minsan ganun alam na natin. Pero masakit pa rin yun. Pero ito, yung mga unexpected losses, hindi lang ito basta sa kamatayan. Yung mga bagay na mahalaga sa atin na nawawala. Sample natin, si Hope. Ang unang nawala kay Hope, yung kanyang mga ari-arian. Mga baka, mga tupa, lahat ng mga ari-arian ay nawala sa kanya, mga namatay. Tayo, isang aso lang o isang pusa lang, sobra tayong nasasaktan. Kayo din po ba? Sakit yun. Di ba? No presence. Mamamatay lang yung aso. Sakit yun. Hindi, sabi ng iba, kasi mahal. Hindi eh. Kahit mahal yung aso, pero hindi yun. Minahal mo na yung aso or yung pusa. Kaya masakit pag nawawala. Amen? Sana makag-get over na si Mia. Matagal na yun, pero masakit pa rin. May mga, may mga unexpected losses tayo. Nung mamatay ang tatay ko, tsaka nanay ko, sabi ko, parang ina-expect ko na kasi si nanay na comatose. Sabi ko, mga ilang araw lang mawala na si nanay. Si tatay naman, nung iwanan ko siya, pabalik na ako dito, talagang mahina na. Inaas ko na talaga. Pero, sabi ko, pag nakita ko sila, nawala na. Siguro hindi na ako iiyak. Kasi iniyak ko na eh. Habang pabalik dito, galing Bicol, nasa bus po umiiyak na ako. Buhay pa sila noon. Kaya nung mamatay, sabi ko, hindi na ako iiyak. Kasi naiiyak ko na, lahat. Tapos nung malaman ko, nandito ako, umiyak ako ng konti. So, pabalik sa Bicol, nung mawala na sila, hindi na ako iiyak. Charot pala. Pag ganun ko, sabay laglag ng luha. Walang imig, hindi ko gustong umiyak, pero lumalaglag ng pusa. Na-expect ko na yun na mawawala. Pero iba pag mahal sa'yo. Kahit sino o kahit anong bagay na nawawala, ay masakit. Amen? Masakit. Tama po? May wala nga lang sa gamit mo eh. Wala yung price dito. Sino ang gumamit? Wala yung kutsilyo. Sino gumamit? Saan nyo dinala? Nasaan yung gunting? Mga simpleng bagay lang yan. Pero kung minsan, natetest tayo doon. Paano tayo humaharap sa mga ganong bagay? Unexpected losses. Si Hope, hindi lang kanyang ari-arian ang nawala sa kanya, kundi ang kanyang buong pamilya.
yung mga anak niya na napakaganda, nawala sa kanya. Isang anak lang ang mawala sa iyo. Siguro, hindi lang lupa sa yung gagawin mo. Di po ba? Yung iba nga, naglalayas lang yung anak. Yung magulang talagang hindi na malaman kung anong gagawin. Lalo na, wala na talaga na hindi na kayo magkikita. Gaano kasakit yun? Ako po ay nawalan na ng magulang, nawalan na ng kapatid. Sana, hindi ko na maranasan yung iba pang mawawala. Ako na lang muna. Masakit eh. Sobrang masakit. Yung kapatid ko, hanggang hindi ko nakikita na kabaong. Hindi ako naniniwalang patay na eh. Yun, biglang-bigla talaga. Aksidente. Yung mga losses, yung mga nawawala sa atin, masakit yun. Yun ay test ng ating faith. Na minsan magtatanong ka, Lord, magpapatuloy pa ba ako? Pag kinuha mo na ang mga bagay na ito sa akin. Alam niyo po, itong unexpected losses, sabi nito, when everything you hold dear is taken away and you left wondering why, it is malalim, masindi, intense na test ng faith sa atin. Sobrang lalim, sobrang masindi, sobrang masakit na pagtetest sa atin ng ating faith. Ano yung ating gagawin? Pag nandun na tayo sa punto na may mawawala o may nawala, magtatanong ba tayo sa Lord, Lord, bakit gano'n? Bakit kinuha mo? Bakit nawala sa akin to? Or, eto ba yung magpapatibay sa atin para lalo tayong maglingkod at magtiwala sa Diyos? Magtitiwala pa ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos? Unexpected losses. Paano pag dumating sa buhay natin? Paano pag dumating sa buhay natin yung naranasan ni Pastor Ivy? Walang immediate family. Siya na lang. Amen? Paano? Maglilingkod pa ba kayo sa Panginoon? Or magtatanong tayo sa Panginoon, ba't ganyan ka, Lord? Kinukuha mo lahat ng mahal ko. Hallelujah. So, test po ng faith natin yan. Unexpected losses. Pang-apat ay closed doors. Ang example natin dito sa closed doors ay yung sila Moses ay umalis sa Egypt. Nung sila Moses ay umalis sa Egypt, habang sila ay paparating sa Red Sea, wala nang choice. It's either lulusong ka dun sa Red Sea or babalik ka sa Egypt. Pag bumalik sila sa Egypt, magiging alipin na naman sila ng mga Egypto, ng mga Egyptians. Sila yung mga tagapagtrabaho, sila yung mga gumagawa ng pyramid. Isipin niyo po ito, bayan ng Diyos, pero alipin ng mga Egyptians. Sila yung nagtatrabaho para gumawa ng pyramid. Bayan sila ng Diyos. Ngayon, nung hinayaan na sila ni Pharaoh na umalis sa Egypt, papuntang Canaan, ay naharap sila sa Red Sea. Dagat na pula. Nandun na sila sa dulo. Close na. Anong gagawin mo pag close na yung mga doors na gusto mong puntahan? Yun na yung end ng road mo. Sarado na. Pero alam niyo po ba, yung closed doors, ito yung sabi dito, faces the Red Sea, it seemed like the end of the road, but that closed doors was a setup for a miraculous display of God's power. Grabe yung display ng power ng Lord doon. Alam niyo kung bakit? Tumawid sila sa Red Sea, hinawi sa dalawa
tumawid sila sa lupa na tuyo. Grabe! Di po ba? Isipin nyo, hawiin yung dagat para lang makatawid ang bayan ng Diyos. Grabe yung favor ng Lord sa kanila. Amen? Kung minsan, dumadating tayo dun sa mga wala na tayong sarado na, yung mga pintuan. Closed doors, wala ka ng choice. Sinarahan na. Pero test po ito ng ating faith. Mananampalataya pa ba tayo sa Diyos kung sinara na ang mga pintuan sa paligid natin? Hallelujah. When we encounter closed doors in our lives, it is an opportunity to trust God's leading towards that Red Sea moment in your own. Pag nandun na tayo sa closed doors natin, lalo po tayo magtiwala sa Diyos. Kasi dun gumagawa ng miracle si Lord. Katulad nung bayan ng Diyos, tumawid sila sa Red Sea. Tumawid sila sa tuyong lupa. Grabe yun. Yung irrigation, hindi natin kaya hawiin yun. Kahit maliit ang tubig, hindi mo yan mahahawi. Tuloy-tuloy ang tubig niyan dagat yun. Sa mga pumupunta ng Macau. Sipin niyo yung dagat kung gaano kalaki. Tapos hahawiin. Pagkahawi, tatawid ka sa tuyong lupa. Imagine niyo na lang yun. Ganun si Lord gumawa ng miracle sa buhay natin. Pag close na sa mundo ang lahat, si Lord may paraan pa. Test of faith yan. Magtitiwala ka pa ba sa Diyos na makagagawa siya ng miracle sa buhay mo? Hallelujah. Amen. Magtitiwala pa ba tayo sa Lord? Hallelujah. Number 5, ito yung pang-last. Sa 1 Kings, ito yun naman yung kwento ni Elijah. Si Elijah na prophet, isolation. Si Elijah na prophet, kaharap yung mga propeta ni Baal. Si Baal po ay Diyos-Diyosan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga propeta ni Baal ang kaharap niya. So, si Elijah po ay napaharap doon. At nung humarap siya, nagtagumpay siya Kasi nasunog yung offer. Samantalang yung offer ng mga propeta ni Baal ay hindi tinanggap ng Lord at hindi nasunog. So, ang nangyari, pagamat nagtagumpay si Elijah doon, pagkatapos po nun, nakaranas siya ng parang nakasolo ako. Asan yung mga propetang kasama ko? Asan yung mga kasama ko dito? Bakit ako lang? Isolation. So, nag-isolate siya. Pumunta siya sa isang lugar na siya lang. At doon siya nakaranas na ang pagkain niya ay dinadala ng isang ibon. Isipin mo yun. Kahit nandun ka sa pag-iisa mo, provided ni Lord ang araw-araw mong pagkain. Kahit ayaw mo munang makihalubilo, kahit ayaw mo munang makipag-fellowship, pero si Lord consistent, nagpapakain. Amen? In moment of isolation, feel unsupported and misunderstood, remember, God is with us. Amen. Sa panahon na parang mag-isa ka, hindi ka naiintindihan ng mundo, kahit mga kaibigan mo, mga close mong kaibigan, na mga kaungungan mo araw-araw, minsan hindi ka naiintindihan, feeling mo mag-isa ka. Pero alam nyo, si Lord laging katabi mo. Hindi ka iniwan kahit kailan. Mula nung ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong nanay, sinamahan ka na ng Diyos. Kaya nga naging ganyan ka tingin sa katabi. Sinamahan po yan ng Diyos mula noon hanggang ngayon.
hindi yan iniiwan ng Lord. Yang katabi niyo yan, hindi yan iniiwan ng Diyos. Sinamahan niya ng Lord. Kahit sa ups and downs ng buhay niya, sinasamahan siya ng Lord. Amen? Ito yung time na si Lord ay nagsasalita sa ating puso pag tayo mag-isa na lang. Ito yung time na i-remind ka ng Lord na hindi ka talaga niya iniwan. Di po ba, pag mag-isa tayo, nagbubulay-bulay tayo sa sarili natin, at kung minsan, isipin niyo pag mag-isa kayo, bilang mga blessings ng Lord sa buhay niyo, mula noon hanggang ngayon, hindi niyo kayang tapusin yung mga blessings na yun. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niyo, pinagpala yan ng Panginoon. Kaya yan maganda. Kaya yan pogi. Pinagpala yan ng Lord. Amen? Kung minsan kasi hindi natin nakikita yung worth natin. Pero pag tayo ay minsan feeling natin solong-solo na tayo, wala nang nakaintindi sa atin, si Lord kakausapin tayo. Heart to heart talk. At doon yung makikita na si Lord di tayo iniwan. Amen? Kung alam lang natin lagi na hindi tayo iniiwan ng Panginoon, walang puwang ang mga negative thoughts sa buhay natin. Walang puwang yung mga pangit na bagay sa buhay natin. Walang puwang yung mga negative na pakiramdam. Hindi nila ako maintindihan. Ako na lang mag-isa. Dito na lang ako. Hindi na ako mag-church. Alam niyo po, pag nasa time tayo ng isolation, ito yung time para makita natin na si Lord ay nasa sa atin. Yun yung hindi nang iiwan ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, kailan ka iniwan ng Diyos? Meron bang pagkakataon na iniwan ka talaga ng Diyos? This test of faith aren't to break you, but to build you like gold refined by fire. Hindi, ito yung panahon, parang nag-isolate tayo, ito yung panahon para lalo tayong i-refine, lalo tayong ayusin yung buhay natin ng Panginoon pag tayo mag-isa na lang. Tingnan niyo po, kaya mahalaga ang devotion eh. Diba? Kasi nagre-reveal ang Lord ng kanyang kapangyarihan. Nagre-reveal ang Lord ng kanyang mga katangian. Nagre-reveal ang Lord ng mga bagay na gusto niyang i-reveal sa atin. Doon minsan kinakausap tayo ng Panginoon pag tayo lang. Walang distraction, walang istorbo. Pag tayo lang at ang Diyos ang nag-uusap, grabe ang revelation ng Panginoon. At iba si Lord. Sobrang sunod-sunod nire-reveal ng Lord. Naisipan nyo na ba na habang kayo kinakausap ng Lord ay sinusulat nyo ang mga sinasabi ng Lord sa inyo? Meron akong kilalang ganun eh. During devotion, kinakausap siya ng Lord. Sulat siya ng sulat. Sulat siya ng sulat. Hanggang sa minsan ay sinishare niya sa akin yung kanyang mga sinulat. May date po yun, may oras kung kailan siya inausap ng Panginoon. At lahat ng pangungusap ng Lord ay para i-encourage tayo. Hindi para i-down tayo. Amen? Amen? So, sa bagay na tinitest tayo during our isolation period, tinitest yung ating faith, alalahanin po natin, mangungusap ang Lord sa inyo. At yun ang pinakamasarap na pangungusap ng Lord pag ikaw at ang Diyos lang. Pag kasi sa ganito, pag maramihan, nangungusap naman si Lord. Hindi naman pwedeng hindi. Kaya lang, pang marami yun. Pero pag ikaw lang at ang Lord, grabe ang epekto sa buhay mo nun. Kaya mga kapatid, huwag kaligtaan ang devotion. Amen? Pagsipag po tayo. Ako'y natutuwa
sa mga susunod nating henerasyon kasi natututo silang mag-devotion. Parang isa lang. Natututo silang mag-devotion. Amen! Ganyan lang yan sila tingnan. Pero marunong po yan silang mag-devotion. Mga magulang, kayo po ba nagdi-devotion? Kasi, tingnan niyo po yung mga batang yan. Ganyan lang yan. Parang easy-go-lucky. Pero may malalalim din na mapupulot tayo sa kanila. Pagkasama mo lang yan, may mapupulot ka po sa kanila. Amen? Huwag natin silang bibitawan kasi tayo mismo natututo sa kanila. Amen? Purihin ng Diyos. Ako'y natutuwa talaga sa mga kabataan ko natin. Kahit iilan lang yan, pero ngayon ko nakikita, Lord, ito yung mga kabataan na balang araw ay gagamitin mo. Ito yung mga kabataan na magbibigay ng buhay sa iyo, yung totoong buhay na ibibigay talaga sa iyo. Ito yung mga kabataan na magpapatuloy na magpapagamit sa iyo. Ito yung mga kabataan na hindi mag-iiwan. Wala bang amen dyan? Hallelujah. Purihin ng Diyos sa buhay ng mga kabataan ito. Nag-uumpisa pa lang po yan. At patuloy natin silang ipanalangin. Maging yung mga susunod natin henerasyon, patuloy natin ipanalangin. Mga kapatid, lahat po tayo ay nakakaranas ng pagsubok, ng test ng ating pananampalataya. Nawa makita ng Lord na tayo ay habang sinusubok ay lalong tumitibay, lalong lumalalim, lalong tumatatag at hindi matitinan kahit anong testing pa ng ating pananampalataya. Amen. Sa mga naranasan natin ngayon, test po ito ng ating faith. Amen. Test ito. Ako ba'y magpapatuloy? Ako ba'y aalis? Ako ba'y sa bahay na lang? Aba'y titigil? Test po ito ng ating faith. Kung tumitingin tayo sa Diyos na buhay, na makagagawa ng mga bagay na mabubuti, na makagagawa ng mga miracles, kahit dumating tayo sa testing ng ating pananampalataya, magpapatuloy po tayo. Kasi sinasamahan tayo lagi ng Diyos. Amen. Amen. Nawa po ay sa pagharap natin sa mga testing na ito, magtagumpay po tayong lahat. Yun ang aking prayer at neglect sa bawat isa sa atin. Malapit nang dumating si Lord, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. At yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ipagamit natin sa Lord para marami pa ang kumilala sa Kanya, marami pa ang mga kasama natin sa pamilya ang kikilala sa ating Panginoon. Tayo po tayo tumayo. Thank you, Lord. Salamat sa pananampalataya, Panginoon, na kahit dumadaan sa testing, iba't ibang pagsubok, pero Lord, nagpapasalamat kami. Kasi narito kami, Panginoon. Narito kami, Lord, sa kabila ng mga testing, Panginoon. At hindi lang kami, Lord, ang gusto namin makaranas ng mabubuting bagay na inihanda mo para sa amin, kundi maging yung aming mga mahal sa buhay. Samahan mo kami, Lord, habang nagpapatuloy, habang nagpapagamit, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay tinitest, lalo pa kaming lumalim sa pagkakilala sa iyo. Lalo ka pa namin mahalin, Panginoon, at ibigay ang buhay namin sa iyo. Lord, salamat dahil napakabuti mong Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede ba natin awitin yung ako'y nagtitiwala sa iyo?